So, marami po sa atin ay nalulungkot dahil iniwan na tayo ni Kuya Venel. Last Sunday, masiglang-masigla pa siya at naipagbiruan, masaya-masaya. And then, nakakagulat na the following day, napakabilis, ay kinuha na siya ng Panginoon. And nung Sunday, meron tayong first time, ginawa po natin yung sermon discussion. And so, bumalik pa siya nung hapon. Inaya pa niya si Ate Edith para bumalik doon sa sermon discussion. Tapos, ang dami niyang sinashare ng mga reflections doon sa sermon natin last week as Ephesians chapter 1, verse 3. So, understandable. Marami sa atin, kahit yung mga bata, ay nalulungkot at umiiyak sa pagkawala ni Kuya Venel. Pero sa kabila ng kalungkutan ito, masabi natin na totoo nga yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 6:10, na yung buhay Kristiyano ay, yes, nalulungkot tayo, pero laging nagagalak. Meron tayong dahilan para malungkot, para umiyak sa Panginoon, pero hindi rin tayo maubusan ng dahilan para magpasalamat sa Diyos, para magpuri sa Diyos. And yung pinag-aralan natin last week sa Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So, yung katotohanan na pinagpala tayo ng Diyos, ng lahat ng espiritual na pagpapala, dahil tayo ay na kay Kristo. So, yung katotohanan na yon ang nagsisilbing motivation sa heart natin para mag-umapaw yung papuri natin sa Panginoon. Kahit ano ay na-experience natin sa buhay. So, kaya ngayon, ay itutuloy po natin itong mahabang litanya ni Apostol Pablo na sinabi ko mula verse 3 hanggang verse 14. Ay dire-diretso po yan. Isang sentence lang sa original na Greek na pagkakasulat dito ni Apostol Pablo. So, inuna natin yung verse 3 to summarize everything sa sinasabi niya dito. And then ngayon, we will focus verses 4 to 6. Pag-usapan natin tungkol sa pagpili ng Diyos sa atin. And then sa verses 7 to 12, ay titingnan natin yung pagtubos na ginawa ni Kristo para sa atin. And then verse 13 and 14, ay titingnan natin yung pagtatak ng Espiritu sa atin. So, if you are a Christian, if you are saved, ibig sabihin, we are chosen by the Father, redeemed by the Son, sealed by the Holy Spirit. So, yun yung napakalaking pagpapala na tinanggap natin mula sa Diyos, na walang anumang bagay sa mundong ito ang makatutumbas sa blessing na meron tayo kay Kristo. And take note, tingnan ninyo God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Na itong kabuuan ng kaligtasan natin ay Trinitarian project. So, ibig sabihin, dahil ito ay mula sa Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, at wala nang ibang pinakamainam sa lahat kaysa sa Diyos. So, ibig sabihin, ito yung pinaka sa lahat ng pagpapala na matatanggap natin because God is our highest good. God is our chief good. Wala nang mas higit pa sa Diyos. Fullness of joy, sabi sa Psalm 16:11, pleasures forevermore ang nasa atin dahil sa Diyos at tayo ay nasa Diyos. And because of this, meron tayong pambihirang assurance dahil dito. So kung ito ay Trinitarian project, gawa ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, ibig sabihin, ang Diyos na may-ari ng lahat ang nagplano at arkitekto ng kaligtasan natin. Ang Diyos din ang kasakatuparan nito. Siya yung builder and construction manager ng project na ito. At ang Diyos din ang sisigurado na everything sa salvation natin will be according to plan. Ang Diyos din ang sisigurado na itong kaligtasan natin na pinlano niya, isinakatuparan ng Panginoong Hesus ay tatapusin niya. Ang Diyos na nagpasimula nito, ang siya ring tatapos nito. Philippians chapter 1, verse 6. So,
kapag nakita natin yung passage na ito na yung pagpili ng Diyos ay nakakabit sa gawain ng Diyos Ama, yung pagtubos sa gawain ng Diyos Anak, yung pagtatak sa atin ay sa gawain ng Espiritu. Huwag nating isipin na para bang may kanya-kanya silang trabaho, hati-hati sila kasi kailangan team effort. At hindi magagawa ng isa, yung magagawa ng isa. So, we must not think of the Trinity of God that way. Yes, ito ay gawain ng buong Trinity. Ibig sabihin, ang gawa ng isang persona ay gawa ng isang persona. So hindi natin pwedeng basta paghati-hatiin lang dahil isa lang ang Diyos, isa lang yung kalooban ng Diyos, isa lang yung gawa ng Diyos sa kaligtasan natin. Pero makakabuti sa atin siyempre na makita merong mga specific roles sa salvation natin na nakakabit sa bawat isa na persona ng Trinity. And it's important for us na pag-aralan natin ito isa-isa. Kahit sinabi ko na, actually, dapat yung verses 3 to 14, isang beses lang natin pag-aaralan kasi isang sentence lang siya sa Greek. Pero dahil sa limitasyon ng isip natin para maintindihan kung ano sinasabi ni Apostol Pablo dito, ay dahan-dahan tayo. Okay, so ngayon po ay simulan lang muna natin sa specific na gawa ng Diyos Ama na pagpili sa atin para kanyang maging mga anak from eternity past. Ito po ay nakasulat sa verses 4 to 6. Pero basahin natin ulit mula verse 3. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. I will read sa English. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit daw? Who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. At ano yung isa sa mga blessings na yun? Even because He chose us in Him before the foundation of the world, that we shall be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. So ayon sa passage na ito, verse 3, bakit daw dapat purihin ng Diyos? Bakit? Nandun yung sagot. Dahil binigay sa atin ng Diyos ang lahat ng spiritual blessing in Christ. At ano yung isa sa mga blessings na ito? Sabi sa verse 4, even as He chose us. Pinili tayo ng Diyos. Ay isang dahilan bakit tayo nagpupuri sa Diyos ay dahil mayroong Diyos na pumili sa atin. So we will spend all of our time ngayong umaga talking about the doctrine of election. Kapag narinig natin yung election, ay siyempre naisip natin yung mangyayari sa Mayo, kaya nangangampanya na yung mga kandidato. Kapag election, pipili tayo ng kandidato na iboboto natin. Senador, congressman, mayor. Tayo ang pipili. Pero when we're dealing with the doctrine of election, kapag pinag-uusapan yung salvation natin, sino ang pumili? Ang Diyos. He chose us. Sino ang pinili? Us. Tayo. Sino yung tayo? Maliwanag sa verses 1 to 3 na yung tayo ay yung mga tao na nakay Kristo. Yung nakakabit kay Kristo. And I hope kasama kayo dun sa tayo na tinutukoy dito ni Apostol Pablo. So, ang Diyos ang pumili kung sino ang gusto niyang iligtas. Kaya, yung election o yung pagpili ng Diyos, hindi lang ito isa sa mga spiritual blessings. Ito yung una, ito yung simula, at dito dumadaloy ang lahat ng spiritual blessings. Na kung wala yung pagpili ng Diyos, wala tayong matatanggap kahit ano sa pagpapala ng Diyos. Sabi ni John Calvin sa kanyang commentary sa passage na ito, the foundation and first cause, both of our calling and of all the benefits which we receive from God is here declared to be His eternal election. And sabi pa niya, this is a true fountain from which we must draw our knowledge of the divine mercy. So ito yung simula ng lahat. Of course, we're dealing with God. Sa atin, merong simula yung lahat. Pero ang Diyos ay from everlasting to everlasting. So, ibig sabihin, kung walang pinili ang Diyos na maligtas, wala ni isa man
ang maliligtas. Kung hindi tayo pinili ng Diyos na maligtas, it's impossible for us to enjoy kahit anong spiritual blessing na tinutukoy dito ni Apostol Pablo. So, kung maintindihan talaga natin mabuti kung anong doctrine of election, mas lalo tayong mamamangha sa laki ng biyaya ng Diyos sa atin. Kaso, may mga Christians na nagpo-protesta sila. Kapag narinig nila na, teka lang, may pinipili pala ang Diyos na maligtas. So, ibig sabihin, hindi lahat ay pinili ng Diyos. At sabi nila, parang unfair naman yata na ang Diyos ang pumipili kung sino yung gusto niyang iligtas. Paano yung mga hindi pinili? Ang lupit naman ng Diyos. Bakit pa sila lilikayin ng Diyos hindi naman sila pipiliin na maligtas at hahayaan na mapahamak? Pero, no matter how you object sa doctrine of election, at may mga Christians na allergic sila kapag pinag-usapan yung word na elect, ang Diyos yung pumili. Pero, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin pwedeng iwasan yung doctrine of election. Kailangan natin intindihin kung ano yung ibig sabihin nito. Kasi malinaw sa passage natin, He chose us. Hindi sinabi doon na tayo ang unang pumili sa Diyos. Pinili tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, kung Kristiyano ka, totoong Kristiyano, pinili ka ng Diyos. At para sa mga hanggang ngayon na hindi pa Kristiyano, pero at one point in the future, sila ay lalapit kay Kristo, sila ay tatanggap ng kaligtasan, kabilang din sila sa mga pinili ng Diyos na maligtas. Elect or chosen ones. So, ibig sabihin, kapag may pinili, hindi lahat ng tao ay pinili. May pinili nga eh. So, halimbawa, yung bansang Israel. Yung language of election, ginagamit sa bansang Israel. Lahat ba ng bansa sa Old Testament ay pinili ng Diyos na maging kanyang bayan? No, single out yung Israel. Kaya sabi sa Deuteronomy 7, verse 6 and 7, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa lahat ng lupa. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon. And then, pagdating sa New Testament, ang tawag ni Christ sa mga disciples niya, when you look at several verses sa Matthew 24, the elect, o yung mga hinirang, o pinili ng Diyos. And si Apostle Pablo, when you look at Romans 8:33, 2 Timothy 2:10, Titus 1:1, ang tawag niya sa mga Kristiyano ay God's elect, mga pinili ng Diyos. And si Apostle Pedro, ganun din. Ang bungad niya sa sulat niya sa 1 Peter chapter 1 verse 1 para sa mga elect exiles, yung sulat niya. And sabi niya sa 1 Peter 2:9 about the church, for you are a chosen people, a chosen nation. So, kung ikaw ay na kay Kristo, kahit nagpoprotesta ka pa sa doctrine of election, kasama ka sa mga pinili ng Diyos na maligtas. And so, kung ano sinasabi ng Diyos, ibig sabihin, yun dapat yung paniwalaan natin. Yun dapat yung tanggapin natin. Kahit na hindi pa natin ito lubos maintindihan o kaya marami tayong questions about this doctrine. Halimbawa, sabi ko kanina, si Kuya Benet at si Ate Edith, bumalik nung hapon sa sermon discussion kasi inaya daw niya si Ate Edith, balik tayo, mag-join tayo doon kasi marami kong gustong itanong kay Pastor. Sa marami siyang reflections, magkakasama kami sa small group. Tapos, ang text lang natin last week ay verse 3. So dapat, yun lang muna yung reflection natin. Pero hindi na mapigilan ni Kuya Benet na pag-usapan yung tungkol sa pagpili ng Diyos mula sa verse 4. Tapos may mga question na siya na hindi naman dahil hindi siya naniniwala doon. Kundi andun yung struggle to understand na paano yung mga hindi pinili ng Diyos? Di ba? Bakit tayo ang pinili ng Diyos tapos sila hindi? Paano yung ganito? Paano yung ganito? And sabi ko, kaya Bener, sa Sunday po, pag-usapan po natin yan. Hindi ko sinagot yung mga questions niya kasi pag-usapan naman natin ngayong Sunday. And kinuha na siya ni Lord nung Monday. Si Lord ang bahala sumagot sa mga questions niya. At mas maganda naman siguro ang sagot ng Panginoon sa kanya. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun na matatakot kayo magtanong kapag may mga questions kayo.
you can ask questions, okay? Without worrying kung anong gagawin sa inyo ng Panginoon. It's good na pag-usapan yung mga bagay na ito. Kasi hindi naman talaga natin lubos na naintindihan or lubos na may papaliwanag. May mga mysteries involved kasi we're dealing tungkol sa gawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. So, it's possible na marami sa inyo na may mga questions at pwede natin pag-usapan yan. Okay, huwag kayong matatakot. And I hope na yung ilan sa mga questions na yon ay masagot ngayon, maaaring hindi lahat. Kasi maraming questions, pero I want to focus yung pag-uusapan natin sa isang tanong. Now, when we look at verse 4, verse 5, verse 6, dapat tanungin natin, yes, pinili tayo ng Diyos. Hindi man natin lubos maintindihan how it works. Pero, bakit ba tayo pinili ng Diyos? At yung nakapaloob dun sa question na yun na bakit, ay dalawang bahagi. Yung, ano yung dahilan? Ano yung nagtulak sa Diyos para piliin tayo? At para saan? So, dahilan at layunin ng pagpili sa atin ng Diyos. And habang pinag-aaralan natin ito, tandaan natin na pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, not just to satisfy our intellectual curiosity, para lang masagot yung mga questions natin. Pinag-aaralan natin ito para mas maintindihan natin yung salita ng Diyos, para mas makilala natin ang Diyos, para mas mamangha tayo sa biyaya ng Diyos, para mas ma-motivate yung heart natin na magpuri sa Panginoon. Okay? So bakit nga ba tayo pinili ng Diyos? Unahin natin yung sa verse 4. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. So bakit tayo pinili ng Diyos? Kapag pipili ka ng kandidato na iboboto mo, meron kang mga criteria kung bakit siya yung iboboto mo. Kasi ito, napatunayan na to, magaling talaga itong mayor namin, o kaya yung governor namin. O kaya, ito, pipiliin ko kasi maganda yung qualifications niya. Ito, iboboto ko kasi nagpamigay siya ng ayuda nung Pasko. Ito yung iboboto ko kasi kamag-anak ko, o kaya kakilala, o kaya sikat, o kaya artista. So, meron tayong mga criteria for choosing yung mga candidate na iboboto natin. Pero, ano yung nagtulak naman sa Diyos na tayo ay piliin? Ano yung qualifications natin? Ano yung katangian natin na nagtulak sa Diyos para sabihin, ito, pipiliin ko para maligtas siya. Kapag nag-fast forward tayo sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 3, makita natin doon na ang kalagayan ng bawat isa sa atin, nung wala pa tayo kay Kristo, tayo ay makasalanan. Ayaw nating pasakop sa Diyos. At ang sinusunod natin ay yung sarili nating kagustuhan. Ibig sabihin, wala sa atin yung dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos. Na kanino? Ano sabi sa verse 4? He chose us in Him. Pinili tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa taglay nating anumang katangian. Na para bang may nakita ang Diyos na kapili-pili sa atin at yung iba hindi niya pinili because we are better than other people. And so nakita na natin sa verse 3 na lahat ng spiritual blessings na tinanggap natin ay nakakabit kay Kristo. So tinanggap natin ito in union with Christ. So ganun din sa blessing of election. Ibig sabihin, kung hindi dahil kay Kristo, hindi tayo pipiliin ng Diyos na maligtas. Sa personal experience natin, kailan tayo naging united with Christ? Sa karanasan natin, naikabit tayo kay Kristo sa oras na tayo ay sumampalataya kay Kristo. So, yung pananampalataya natin, yung nagkakabit sa atin kay Kristo. Pero ang sinasabi ng Diyos dito sa verse 4, He chose us in Him before the foundation of the world. Ibig sabihin, bago pa tayo sumampalataya kay Kristo, sa isip ng Diyos, sa plano ng Diyos, pinili na tayo ng Diyos. Ikinabit na tayo ng Diyos kay Kristo from eternity past. Na hindi mangyayari na sino mang pinili ng Diyos ay hindi makikipag-isa kay Kristo.
Lahat ng pinili ng Diyos will be united with Christ. Pinili tayo ng Diyos dahil si Kristo yung chosen one. Siya yung pinili ng Diyos. Luke 9:35, Isaiah 42. Si Jesus yung chosen one. At tayo ay pinili rin in union with Christ, the chosen one. So, ibig sabihin nito, wag nating iisipin na may nakita sa iyo ang Diyos na magandang katangian o kaya qualification o kaya impressive yung resume mo. Kaya ka pinili ng Diyos. Wala sa atin ang impressive enough para piliin ng Diyos. We are chosen in Christ. Pinili ba tayo ng Diyos dahil sa, katulad ng sinasabi ng iba, kasi nakita ng Diyos, bago pa yung simula, nakita ng Diyos, alam niya yung future. Tapos nakita niya na at one point in the future, magdidesisyon ito na sumampalataya kay Kristo sa aking anak. So pipiliin ko siya para siya ay maligtas. Na para bang ang Diyos ay tumingin ahead of time kasi nga ang Diyos ay eternal. So ibig sabihin, kung ganon, na pinili tayo ng Diyos kasi nakita niya, napipiliin natin siya, ano yung naging priority sa pagpili ng Diyos? Yung pagpili natin sa Kanya. So in that case, yung pagpili ng Diyos sa atin ay conditional sa pagpili natin sa Kanya. So sino ang lumalabas na unang pumili? Tayo. Hindi ang Diyos. Pero, yun ba yung sinasabi sa verse 4? Yung sabi sa verse 4, ang pagpili ng Diyos sa atin ay before the foundation of the world. Ibig sabihin, bago pa likay ng mundo, bago ka pa sumampalataya kay Kristo, pinili ka na ng Diyos. Bago ka pa ipanganak, pinili ka na ng Diyos. Bago pa ialay ni Kristo yung kanyang sarili sa krus, pinili ka na ng Diyos. Bago pa magkaroon ng bansang Israel, pinili ka na ng Diyos. Bago pa yung day one of creation, pinili ka na ng Diyos. Bago pa magkaroon ng panahon, pinili ka na ng Diyos. From eternity past. Pero madalas ginagamit na argument ng iba, yung foreknowledge ni God. So, na basis of our election. Pag sabing foreknowledge, alam ng Diyos ahead of time kung ano yung mangyayari. Okay? Wala sa ating nakakaalam ahead of time. Nung Sunday, na mawawala na si Kuya Venel ng Monday, wala sa ating nakakaalam nun. Pero ang Diyos, alam niya lahat ng mangyayari. So, sinasabi nila na pinili daw tayo ng Diyos kasi alam niya yung mangyayari in the future, alam niya yung future decision natin to believe in Christ. Pero, conditional ba talaga yung pagpili ng Diyos? Yung ba talaga yung ibig sabihin ng foreknowledge? Kasi sabi sa Romans chapter 8 verse 29, those whom He foreknew, He predestined. So ngayon, kung titingnan mo yung mga salin sa Tagalog, lumalabas, halimbawa sa Magandang Balita o Biblia, nakasulat doon na sa mulat mulapay, Romans 8:29, sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. So ibig sabihin, yung pagpili ng Diyos sa sino mang maliligtas ay parang nakadepende sa kaalaman ng Diyos kung ano yung mangyayari in the future. Pero, I believe na mas akma yung salinang ang Biblia. Ang sabi dito, ang mga nakilala niya ng una pa. So, ibig sabihin, hindi lang ito intellectual knowledge. Na bago palikayin ng lahat, hindi lang tayo nakilala ng Diyos, kinilala na tayo ng Diyos. Na yung salitang knowledge or knowing ay ginagamit sa Scripture to indicate hindi lang yung alam mo yung mga facts, alam mo yung mga nakasulat halimbawa sa isang libro. Kundi ginagamit yung knowledge sa level ng yung depth ng intimacy na meron tayo sa relasyon sa isang tao. Halimbawa, when you look at yung literal translation ng Genesis 4:1, ang nakasulat doon ay Adam knew his wife Eve. So sinasabi ba doon na kilala ni Adan? Si Eva, syempre magkasawa sila, kilala niya si Eva. Pero pagkatapos noon, sinabi, Adam knew his wife Eve, and then, nabuntis si Eva.
mabubuntis ba isang tao kapag kilala mo lang siya? Ibig sabihin, merong sexual intimacy or intercourse na nangyari. So, merong depth of relationship. And then sa Amos chapter 3 verse 2, sinabi ng Diyos tungkol sa Israel, "You only have I known of all the families of the earth." Ibig sabihin ba nun na wala nang alam ang Diyos sa ibang bansa, sa mga nangyayari sa ibang bansa? No. Ang sinasabi ng Diyos doon, God set His heart in a special way sa bansang Israel na hindi totoo o hindi naranasan ng ibang bansa. Kaya si Pablo, when he's reflecting sa pagpili ng Diyos sa Israel, yung Israel galing kay Jacob. And then sabi sa isang passage sa Old Testament na sinabi ng Diyos, bakit hindi kay Esau na kakambal ni Jacob nanggaling yung lahi ng bayan ng Diyos, na si Esau naman yung panganay. And then sinabi doon sa Old Testament na kinote ni Paul sa Romans chapter 9, Jacob I loved, Esau I hated. Ibig sabihin, si Jacob yung pinili ng Diyos at hindi si Esau. And sabi sa Romans 9:11-12, bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Pinili na ng Diyos si Jacob bago pa sila isilang ni Esau. So, ibig sabihin, from eternity past, pinili na tayong mahalin ng Diyos, gayong wala ni isa man sa atin ang kaibig-ibig o karapat-dapat mahalin ng Diyos. Again, wala sa atin yung dahilan. Wala sa anumang katangian na meron tayo o yung magiging desisyon natin in the future. Ang dahilan ay nasa Diyos. At kapag pinagbubulayan natin ito, it's really a source of true comfort for us. Bakit? Kasi nakatitiyak tayo na hindi titigil ang Diyos sa pagmamahal sa atin dahil hindi naman nagsimula ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, walang simula from eternity past yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Walang katapusan yung pagmamahal sa atin ng Diyos. All the way to billions of years in eternity. Kaya sabi sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Sinong tao sa mundo ang makapagsasabi sa atin, I have loved you with an everlasting love? Psalm 103 verse 17, the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting. Again, may mga tao na mag-object. Sasabihin nila, sa doctrine of unconditional election. So kung totoo yan, magiging dahilan yan para sabihin ng mga Christians na dahil elect naman tayo, so tiyak naman tayo na maliligtas, hindi mawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. We are safe for all eternity. Na pwede na tayong mamuhay sa kahit anong paraan. Na kahit na hindi na tayo sumunod sa Diyos, kahit na magpakasasa na tayo sa mga kahalayan o sa mga kasiyahan sa mundong ito na para bang it doesn't matter kasi we are elect, we are saved. Kaya nagpapatesta sila na hindi natin dapat ituro yung unconditional election kasi magiging careless yung mga Christians. Pero yun ba talaga ibig sabihin ng doctrine of unconditional election? Kung naniniwala ka talaga na pinili ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, alam mo kung para saan. Alam mo na gagawin din ng Diyos yung kailangan gawin para mangyari kung ano yung layunin ng Diyos. Para saan tayo pinili ng Diyos? Para saan? Sabi sa verse 4, I will use yung translation ng Legacy Standard Bible, that we will be holy and blameless before Him in love. Para dito, ito yung mangyayari sa atin. Sabi sa Tagalog, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So ano daw yung purpose ng election? Para ba wala na tayong pakialam sa holiness or sanctification? Yung purpose ng election is for our sanctification. Ang Diyos na pumili sa atin ay banal na Diyos. Pinili tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay banal. O kaya nagsisikap na magpakabanal. O kaya nangangako na magpakabanal. Pinili tayo ng Diyos para tayo ay maging
banal. Not our holiness ang basis. Yung pagiging banal natin, yun yung layunin ng Diyos para sa atin. At titiyakin ng Diyos na ganito yung mangyayari. Alam niyo yung word na blameless, holy and blameless, or unblemished? Karaniwan itong ginagamit sa tupa na inihandog. Pag nag-offer sila ng sacrifices, kailangan walang sugat, walang kapintasan, unblemished. Na alam natin na yung tupa na yon, without blame, ang katuparan ay walang iba, kundi si Kristo na siyang blameless lamb na inihandog para sa atin. At dahil tayo ay na kay Kristo, ano ibig sabihin? Ang tingin sa atin ng Diyos, we are positionally holy. Ito yung doctrine of justification. Na ang tingin sa atin ng Diyos ay kung ano yung tingin niya kay Kristo. Dahil si Kristo ay perfectly holy, dahil tayo ay na kay Kristo, ang tingin sa atin ng Diyos, kahit na tayo ay maraming kasalanan na ginawa, because we are in Christ, we are perfectly holy and righteous. Kaya nga tinawag ni Paul yung mga Ephesian believers sa verse 1, na saints, mga banal. Pero hindi pa tapos ang Diyos. Ang layunin ng Diyos, sa pagpili sa atin ng Diyos, ayun yung parehong layunin ng sakripisyo ni Kristo sa krus. So when you look at Ephesians 5:27, yung tungkol sa pagmamahal ng asawang lalaki sa asawang babae, tapos sinabi ni Pablo na ito ay tungkol sa pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Para ano? Upang tayo ay maiharap sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubotman, banal at walang anumang kapintasan. So ibig sabihin, ang layunin ng Diyos, bakit tayo pinili na maligtas ay para ano? Para maging banal tayo kay Kristo, para unti-unti na tayo rin ay maging banal, nakikipaglaban sa kasalanan, araw-araw, progressively, until that day, naharap tayo kay Kristo perfectly holy and blameless. Yan ang mangyayari sa lahat ng pinili ng Diyos na maligtas. Walang exception. Walang may iwan kahit isa. So ibig sabihin, kung nakikita natin yung sarili natin na lumalago sa kabanalan, yes, nagkakasala pa rin tayo. Pero we're struggling. Lumalaban tayo sa kasalanan. And sometimes pinanghihinaan tayo ng loob kasi paulit-ulit tayo na nagkakasala. But we keep fighting. We keep repenting. We keep believing yung promises ni God. Kapag nakita natin nangyayari sa atin yun, di ba nagkakaroon tayo ng assurance na pinili nga tayo ng Diyos. Kasi nagiging katulad tayo ni Kristo. Hindi man perfecto, hindi pa perfecto, pero unti-unti, araw-araw, nagiging katulad tayo ni Kristo. But, if you're not growing in love, kapag hindi ka naipaglaban sa kasalanan, kapag you're so satisfied sa kasalanan na ginagawa mo, and you're no longer fighting, how can you be so sure na ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos? Baka you're just presuming. Nag-aakala ka lang. So maraming namamatay, maraming mapapahamak dahil sa maling akala. If you're not growing in love, bakit ko nasabi yun? Bakit? Paano tayo lalago sa kabanalan? If we're not growing in love. If you're not growing in love para sa asawa mo, if you're not growing in love for the church, if you're not growing in love for other people, how can we grow in holiness? Kaya dito sa verse 4, mayroong word dyan sa dulo na in love. Na kung titingnan mo sa ESV, nakadugtong yung in love sa verse 5, na in love, He predestined us. Na totoo naman, na pag-ibig ng Diyos yung nag-motivate sa Kanya para piliin tayo. Pero it's also possible, kasi sa Greek, walang tuldok ito, walang comma. Na yung in love ay nakadugtong doon sa una niyang sinabi. He chose us in Him before the foundation of the world that we shall be holy and blameless before Him in love. Na sinasabi na, and ganito din yung pagkakagamit sa makita natin sa ibang passage, sa Ephesians. Now we are in love. We're growing in holiness in love. Hindi natin pwedeng paghiwalayan yung holiness at yung pag-ibig natin sa ibang tao.
So ang point, walang holiness kung walang pag-ibig. Walang growth in holiness kapag hindi tayo lumalago sa pagmamahal natin sa ibang tao. So, ang pagpili sa atin ng Diyos ay hindi lisensya para mamuhay tayo sa kahit anong paraan na gusto natin. Actually, itong doctrine of unconditional election, ito pa yung magmamotivate at mag-empower sa atin na mamuhay sa kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Kung titingnan niyo yung sinabi ni Paul sa Colossians 3:12-14, ang sabi niya, dahil kayo ay minahal ng Diyos, dahil kayo ay pinili ng Diyos, ano daw dapat nilang gawin? Anong dapat nating gawin? Mahalin din ninyo ang isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung mamahalin lang natin yung ibang tao, kasi we feel na deserving sila. O kaya, kasi pinapakita rin nila yung pagmamahal sa atin. O kaya, meron silang nagawang mabuti sa atin. Naitanong ba natin sa sarili natin na, bakit? Ganun ba tayo minahal ng Diyos? Minahal ba tayo ng Diyos kasi dapat tayong mahalin? Minahal ba tayo ng Diyos kasi mayroon tayong mga mabuting nagawa para sa Kanya? Minahal ba tayo ng Diyos dahil minahal natin siya? No. Pinili tayo na mahalin ng Diyos para sa kabanalan. So that's number 1. Para sa kabanalan at pag-ibig. Pangalawa, bakit tayo pinili ng Diyos? Anong layunin ng Diyos para sa pagpili sa atin? Samayin natin yun sa verse 5. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. So anong dahilan ng Diyos sa pagpili sa atin? Nakita natin, hindi tayo pinili ng Diyos dahil tayo yung unang pumili na mahalin ng Diyos, kundi dahil tayo ay pinili na ibigin ng Diyos. Sino yung unang-unang nagpasya para tayo ay maligtas? Ang Diyos, hindi tayo. So katulad ng sabi ko kanina, yung in love, sa ibang salin like ESV, ay nakakabit dun sa verse 5. In love, He predestined us. Pero kahit na walang nakalagay na in love, He predestined us, kahit na He predestined us, it's obvious na walang ibang magtutulak sa Diyos para piliin tayo maliban sa pag-ibig niya sa atin. So bakit ba pinili ng Diyos ang Israel? Deuteronomy, balik tayo sa Deuteronomy 7, verse 7 and 8. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. And sinabi din sa chapter 9, hindi sila pinili kasi mas matuwid sila kaysa sa ibang bansa. Kasi hindi naman sila mas righteous kaysa sa ibang bansa. Pinili sila hindi dahil sa anumang katangian na meron sila. Pinili sila kasi sabi dito, minahal sila ng Diyos. At bakit sila minahal ng Diyos? Ano sabi sa passage na yun? Minahal sila ng Diyos kasi mahal sila ng Diyos. Teka lang, anong klaseng argument yun? Di ba sometimes, yung mga asawa natin, mga lalaki, tinatanong tayo ng asawa natin kung bakit sila yung pinili natin na mahalin. Di ba? Isipin niyo sa dinami-dami ng babae sa buong mundo, bakit yung asawa natin yung pinili natin na pakasalan? And of course, sometimes magsasabi tayo ng ilang mga dahilan kasi maganda siya, di ba? Haba ng hair ninyo. Kasi maganda siya. Pero alam din naman natin na marami rin namang mas magandang babae kaysa sa kanya. Kasi magaling siya magluto, pero marami rin ibang babae na mas magaling magluto kaysa sa kanya. Pero in the end, hindi na natin masabi kung ano yung katangian na bakit tayo nag-decide na piliin sila, mahalin sila, pakasalan sila. It's enough to say, because I love you. I love you because I love you. Ito sinasabi ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos kasi minahal tayo ng Diyos. And sasabihin ng iba, hindi ba mahal ng Diyos sa ibang tao? Di ba sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Bakit sasabihin natin na tayo lang mga pinili ng Diyos ang mahal ng Diyos? Yes. In a sense, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya nga,
pinadala niya si Kristo. Pero kapag sinasabi natin na sa pagpili ng Diyos, pinili tayong mahalin ng Diyos, God set His heart on us in a very special way na hindi katulad ng pagmamahal niya sa ibang tao. Diba? Sino sa inyong mga babae ang masisiyahan kapag sinabi sa inyo ng inyong asawa, mahal kita, pero mahal ko din yung ibang babae, lahat ng babae sa church. We can say na I love all the women sa church dahil tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Pero yung pagmamahal ko sa asawa ko ay hindi pwede na katulad ng pagmamahal ko sa ibang babae sa church. Ganon din sa pagmamahal sa atin ni Kristo. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, bagamat we are unworthy of His love, He predestined us. Ano ibig sabihin ng predestined? Yung election, predestination, magkakabit na salita yan. So ibig sabihin, kasama sa pagpili ng Diyos sa pagliligtas sa atin, ang Diyos din yung nagtakda ng destinasyon o yung patutunguhan natin or yung destiny natin. Ibig sabihin ng predestination. Ibig sabihin, ang Diyos na pumili sa atin, ang siya rin nagtakda kung saan tayo papunta. Ibig sabihin, titiyakin ng Diyos na lahat ng pinili niya ay makakarating doon sa destinasyon na itinakda niya at lalakaran natin yung daan na dapat nating lakaran na itinakda ng Diyos. And this is, maraming tao na nag-struggle to believe this kasi we want to be in control sa buhay natin. And this is contrary doon sa sikat na tula na Invictus na sinulat ni William Henley noong 19th century. Sabi doon sa end ng tula na yon, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Pero tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 1, no, we are not the captain of our soul. Hindi tayo yung may hawak ng buhay natin. Ibig sabihin ba, we are no longer responsible sa mga actions natin? Sabihin nila, kung totoo yung doctrine of unconditional election, hindi tayo pwedeng parusahan ng Diyos kasi hindi natin pinili si Kristo. Hindi tayo sumampalataya kay Kristo. We are responsible for our actions. Hindi excuse yung doctrine of unconditional election para sabihin na wala tayong pananagutan sa Diyos. If you are not a Christian, if you are not a believer, mapapahama ka, you're going to hell, hindi dahil sa injustice ng Diyos, hindi dahil sa kasalanan ng Diyos, hindi dahil sa kakulangan ng Diyos. God is perfectly wise. God is perfectly good. God is perfectly just. You will suffer for all eternity in hell kapag wala kay Kristo dahil sa sarili mong kasalanan. Mananagot ka. You cannot blame God. So yun yung destiny ng mga tao na wala kay Kristo. But if we are in Christ, kapag tayo pinili ng Diyos na maligtas, ano daw yung patutunguhan natin? Sabi sa verse 5, He predestined us for adoption to Himself as sons. Pinili tayo ng Diyos para sa Kanya mismo, to Himself. Para tayo na dating malayo sa Diyos ay mailapit sa Kanya. This is the glory of the blessing of adoption. Inampun tayo para ituring ng Diyos na Kanyang sariling anak. Madalas binabanggit ito ni Paul, yung sonship o yung pagiging anak ng Diyos sa Galatians, sa Romans. Wala ni isa man sa atin yung natural na anak ng Diyos. Lahat tayo, if you are in Christ, we are adopted children of God. Si Kristo lang ang hindi adopted. Siya lang yung anak ng Diyos by nature. Wala tayong legal right para piliin ng Diyos na maging mga anak niya. Ano sabi sa Ephesians 2:3? By nature, we are children of wrath. Ibig sabihin, tayo ay mga anak na hindi anak ng Diyos, kundi anak ng pot ng Diyos. Ibig sabihin, anak ng diablo. Dahil ang sinusunod natin, if we are not following Christ, ay ang kalakaran o ang pamamaraan ng diablo. Pero sa biyaya ng Diyos, tingnan ninyo, yun yung dati niyong kalagayan. We are children. We were children of wrath. Pero ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay itinuring na anak ng Diyos. Tayo ay inampon ng Diyos.
Sa kultura natin, kapag narinig yung ampon ka lang. Kaya parang negative yung dating. But when we hear that, na sinabi sa atin ng Diyos, ikaw ay isang ampon. That's so much grace. Bakit? Kung ikukumpara sa kalagayan natin na hiwalay kay Kristo, kung ikukumpara sa kalagayan natin na malayo sa Diyos, tapos alam pa natin, kapag tayo ay ampon ng Diyos, ang turing sa atin ng Diyos ay parang kanyang mga tunay na anak. Kung paano niya ituring, kung paano niya mahalin ang Panginoong Jesucristo. At lahat ng kayamanan na nasa kay Kristo, yun yung inheritance na tatanggapin natin. What a glory na maging ampon ng Diyos. Maging mga anak ng Diyos. At paano tayo piniling maging mga anak ng Diyos? Kapag nag-aampon ka at meron kang choice, kapag nagka-anak ka, wala kang choice kung ano itsura na magiging anak mo. Pero kapag nag-aampon ka, tapos meron kang choice, pwede mong pipiliin mo, siyempre yung pogi, yung maganda, o yung hindi sakit sa ulo, yung mabait na anak. Pero ano yung dahilan? Bakit tayo pinili ng Diyos na maging mga anak niya? Again, not because we are better than other people. Because we're not better. Through Jesus Christ. He adopted for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. Siya yung minamahal na anak ng Diyos, sabi sa verse 6. At tayo naging mga anak ng Diyos dahil kay Kristo na anak ng Diyos. Totoo ba na nung tayo sumampalataya kay Kristo, yun yung moment na tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos? That's right. Right? So yung adoption ay kasunod ng conversion natin o yung pananampalataya natin kay Kristo. Pero wag nating iisipin. Wag nating isipin na tayo ay na-born again into the family of God dahil sa sarili nating desisyon. Dahil sa sarili nating pasya. Na para bang tayo yung decisive factor para tayo ay piliin na maging anak ng Diyos. Hindi yung desisyon natin, hindi yung human will natin, yung decisive sa lahat ng ito. Sasabihin ba, di ba sabi sa John 1:12? Ano sabi sa John 1:12? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos kasi sumampalataya tayo kay Kristo. Yes. Pero ano sabi sa verse 13? Sila o tayo ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ginusto ng Diyos, pinili ng Diyos, pinagpasyahan ng Diyos na ikaw ay isa sa magiging anak ng Diyos. Hindi dahil nag-apply ka para maging anak ng Diyos at inaprubahan ng Diyos because you are qualified. No. Kundi dahil lang saan? Ano sabi sa verse 5? According to the purpose of His will. Or sa ibang salin, the good pleasure of His will. So, yung free will ba ng tao, yung decisive factor sa kalagayan natin ngayon ng mga anak ng Diyos, pwede ba nating sabihin, ako anak ng Diyos ngayon, yung kapitbahay ko hindi? Kasi maganda yung ginawa kong pagpapasya. Tapos hindi siya nag-iisip, hindi niya pinag-iisipan yung kalagayan niya sa buhay. So ayon sa verse na ito, verse 5, hindi yung free will ng tao, yung decisive factor. Hindi yung pasya natin, yung decisive factor. Kung bakit tayo pinili ng Diyos at tinawag na mga anak ng Diyos, yun ay dahil sa kabutihan ng Kanyang kalooban. May kalayaan ba tayo na magpasya na gawin kung ano yung gusto nating gawin? Yes or no? Yes. Wala sa inyo ang pumilit na pumunta dito sa church ngayon. Or sabihin ng ibang mga bata siguro, pinilit ako ng nanay ko. Pero nagpasya ka pa rin na sumama sa parents mo. So, we exercised our will. May kalayaan tayo na magpasya kung anong gusto nating gawin. Pero malinaw sa talatang ito, na yung pasya, para tayo ay piliin ng Diyos, para tayo ay maging mga anak ng Diyos, ay hindi nakasalalay.
sa pasya o desisyon natin na piliin ang Diyos. Ano sabi sa Romans 9, verse 15, verse 16? Bakit ikaw, anak ng Diyos, ngayon? Bakit yung kapatid mo na nasa bahay ay hindi? Bakit yung kaklase mo ay hindi? Bakit yung kapitbahay mo ay hindi? Romans 9. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, verse 15, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasyon ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. So hindi ibig sabihin na pinipilit o pinapwersa ng Diyos ang tao na lumapit kay Kristo, maging mga anak ng Diyos against their will. Wala sino mang lalapit kay Kristo against their will. Walang sino man ang maliligtas against their will. Merong kapangyarihan ng Diyos sa habag ng Diyos in His sovereign grace and mercy na yung puso natin na dati ay ayaw sa Diyos, na dati ang gusto ay lumayo sa Diyos, God can overcome any resistance sa heart natin para magkaroon tayo ng bagong desires na kapag nakita natin si Kristo in the preaching of the gospel, we find it so irresistible, wala tayong ibang gustong gawin kundi lumapit sa Kanya at maging mga anak ng Diyos. So kung yung kalooban ng tao ang masusunod, kung maghihintay ang Diyos, kung sino yung lalapit kay Kristo na walang gagawin ng Diyos, wala ni isa man sa atin yung maliligtas. So if you recognize na God is sovereign sa salvation natin, diba, it will produce a lot of humility sa heart natin. Hindi na natin tatanungin na bakit yung iba hindi pinili ng Diyos? Bakit ako pinili ng Diyos? Of course, we ask that question. Pero yung mangingibabaw na question sa atin yung, bakit ako? Bakit ako? Wala tayong may sasagot. Wala tayong mahanap na sagot. Bakit nga ba? Bakit ako minahal mo? We cannot find an answer. Ang tanging masabi lang natin, dahil sa Diyos, dahil sa Diyos, dahil sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki maliban sa Diyos. At ito yung pangatlo. Ito yung verse 6. Sinasabi ni Paul, ito yung pinakalayunin ng lahat. Bakit tayo pinili ng Diyos? Nakita na natin sa verse 4, para saan yung pagkakapili natin sa atin ng Diyos? Para sa kabanalan? Yes. Pero hindi lang, basta mamuhay tayo na may kabanalan na nahiwalay sa Diyos. Ang sabi dito, before Him, sa harap niya, sabi sa verse 4. At pinili tayo maging mga anak ng Diyos for adoption to Himself as sons. Verse 5, before Him, to Himself, ibig sabihin, yung pinaka-goal ng lahat, yung pinaka-goal ng pagpili ng Diyos sa atin, yung pinaka-goal ng pagpili sa atin ng Diyos para maging anak niya, ay para sa Kanya. We are chosen by God, for God. We are saved by God, for God Himself. God is the end goal of our salvation. Kaya sabi sa verse 6, pinili tayo to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the Beloved. Nakita niyo yung verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Nagsimula si Paul sa pagpupuri sa Diyos. Tapos dun sa first section na pinag-aaralan natin, nagtapos siya sa verse 6 sa pagpupuri sa Diyos. Yung beginning, yung end of our election is for the praise of God. Yun ang layunin ng Diyos sa lahat because our God is worthy of our praise. Wala ni isa man sa atin of worthy of salvation. Niligtas tayo ng Diyos and that's why He's worthy of our praise. Ano daw yung kapuri-puri sa Diyos? Sabi sa verse 6, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the Beloved. Glorious grace. Yun naman mga tayo sa biyaya ng Diyos na hindi na, we keep talking about grace, grace, grace. Pero dumating sa point ng Christian life natin na palasak na yung biyaya ng Diyos. Alam na natin yan eh. Alam natin doctrine na yan eh. Pero kapag pinag-uusapan natin, when we're reflecting about this,
ma-realize natin yung sinasabi ni Paul na hindi lang ito basta biyaya ng Diyos. Ito ay pambihirang biyaya ng Diyos. Glorious grace. Yung nagniningning yung kagandahan ng Diyos sa grasya na ipinadama niya sa atin. Wala tayong ibang magagawa kundi sabihin, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Halimbawa, yung tatay mo na nagbigay sa iyo ng isang maganda, mamahaling regalo. Kahit na nung panahon na hindi ka sumusunod sa utos niya. O yung asawa mo na nagmahal sa iyo, nagregalo sa iyo, patuloy na naglilingkod sa iyo. Kahit na malaki yung kasalanan na nagawa mo sa kanya. And you wonder, bakit? Bakit mo ibinigay sa akin ito? Bakit mo ako minahal ng ganito? Wala tayong masabi na dahilan sa sarili natin. Ang sasabihin lang natin sa Diyos, salamat Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo. Your grace is glorious. Ganito kalaki. Ganito yung kaganda, yung pagpapalang tinanggap natin dahil sa pagpili sa atin ng Diyos. He has blessed us with this grace, this glorious grace of our Father's electing love. Balik na naman tayo sa verse 3. Diba? Biniyayaan tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos. Sinasabi na naman ni Paul sa verse 6, purihin natin, dapat purihin ng Diyos kasi napakalaki ng blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. At paano napasa atin yung pagpapalang ito? Alam na natin yung sagot. Verse 3 pa lang, in Christ. Verse 4, in Him. Verse 5, through Jesus Christ. Dito ulit sa verse 6, in the beloved. Sino yung beloved? Hindi ikaw. Hindi ako. Si Kristo, yung beloved. Pero dahil tayo yung in the beloved, minahal din tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos because we are in Christ. Pinili tayo ng Diyos, hindi dahil karapat-dapat tayo. Tinuring tayo ng mga anak ng Diyos, hindi dahil sa kabutihan natin. Pinagpala tayo ng Diyos, hindi dahil we are deserving. Hindi dahil pinagtrabahuhan natin yung mga blessings na ito. Ang lahat ng pagkapalang ito ay dumadali sa atin in union with Christ. Kung wala si Kristo, we don't have any hope of salvation. No hope. So, anong tinuturo sa atin ng verses 4 to 6? Hindi ba karapat-dapat ang Diyos sa pagsamba natin? Hindi na tayo dapat nagdadalawang isip kung pupunta ba tayo sa church to worship God? Hindi na tayo dapat nagdadalawang isip kung susunod tayo sa Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos, sasambahin natin ang Diyos. God is worthy of praise. Napakaraming blessing yung binigay niya sa atin. Isa pa lang yung pinag-usapan natin ngayon, yung pagpili sa atin ng Diyos para sa kabanalan, para sa pag-ibig, para maging anak ng Diyos, at para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. So, if you're a Christian, kung Kristiyano ka, yon ay dahil pinili ka ng Diyos. So, we ask ourselves, tanongin yung sarili ninyo, na-amaze ka ba sa katotohanan na pinili ka ng Diyos na maligtas? Or you find all of this talk boring? O meron ka pa rin ipinagmamalaki sa puso mo na para bang meron kang iniambag kahit 5 sa kaligtasan o sa pagpili sa atin ng Diyos? Or you're still struggling to believe na mayroong Diyos na pumipili kung sino yung gusto niya iligtas. Para sa iyo, parang unfair. Na para bang walang kalayaan ng Diyos na gawin kung ano yung gusto niyang gawin with perfect goodness, perfect justice, and perfect wisdom. O naniniwala ka, maybe many of you, naniniwala, yes, pinili tayo ng Diyos without any condition on our part. Pero ito ba yung nagiging dahilan for us to grow in love? Magpursige tayo na mamuhay ng may kabanalan? Ito ba yung nagiging dahilan para mas magpakumbaba tayo? Or nagiging dahilan pa para sabihin natin, oh, tama yung doktrina na pinaniniwalaan ko, pero sila mali. And we think so highly of ourselves.
At kung anak tayo ng Diyos, pinili tayo maging anak ng Diyos, ginagamit ba natin yung katotohanan na ito para maging careless sa pamumuhay natin? Namumuhay ba tayo sa paraan na nakalulugod sa Diyos? Pero kung nagpapatuloy ka sa kasalanan hanggang ngayon without any repentance, how can you say that you are a child of God? Pero kung hanggang ngayon ay hindi ka pa Kristiyano, tandaan mo na walang anuman sa mga pagpapalang pinag-uusapan natin ang mapapasayo if you are separate from Christ. Huwag mong isipin, baka hindi naman kasi ako isa sa pinili ng Diyos. Ang isipin mo, makasalanan ka. You deserve God's wrath and punishment in hell. Kailangan mo ng tagapagligtas. You need Christ. You need a Savior. Kailangan mo magsisi sa kasalanan mo at lumapit kay Kristo at sumampalataya sa Kanya. At wala kang ibang mahanap na iba na mas higit pa kay Kristo. At para naman sa church natin, kung member ka ng church or on the way sa pagiging member ng church, panghawakan natin yung katurungan ito tungkol sa malayang pagpili ng Diyos o yung sovereign and unconditional election. Para hindi para maggawin nating excuse na may mga pinili naman pala ang Diyos na iligtas. So, hindi na natin kailangan mag-pray, hindi na natin kailangan mag-share ng gospel. Ganun yung ginagawa ng iba. You're just abusing yung doctrine na ito and justifying their laziness sa buhay Kristiyano. Sa halip, if you really know na mayroon Diyos na pumili, nagtakda kung sino yung gusto niyang maligtas, ang Diyos din yung nagtakda kung ano yung paraan para maligtas sila. At mangyayari yun through the prayers of His people. Kapag i-share natin yung gospel sa kanila with clarity and faithfulness, sa mga kapamilya natin, sa mga klase natin, tulad ng ginagawa ni Kuya Berel hanggang sa mga huling araw ng kanyang buhay, kahit walang dumating sa bahay nila, just keep sharing the gospel, praying, hanggang sa maraming tao, hanggang sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng lahi sa buong mundo, ang makakasama natin na mamamangha sa dakilang biyaya ng Diyos. At masabi rin natin, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Soli Deo Gloria. To God alone be all glory, honor, and praise. Let's pray. Our Father in heaven, napakadakila ng katotohanan na ito. Napakayaman ng biyaya ninyo sa amin. Naway masumpungan mo yung puso namin na namamangha, nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, nagpapakumbaba, sumusunod, lumalaban sa kasalanan, nagsisikap na maging katulad ni Kristo. Ibinabahagi ang mabuting balita sa iba, nananalangin para sa kaligtasan ng ibang tao. May this doctrine motivate us to a life of holiness, to a life of love, a life of worship. Hindi man namin lubos maintindihan kung bakit kami pinili mo. May this truth fuel all our worship and praise every day, every single day. Ang lahat po na ito ay dalangin namin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.